Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya.
Magandang umaga po sa ating lahat. Gising na po ba ang lahat? Naku, mahina. Gising na po ba ang lahat? Sige po, yung pinagpala po ngayong linggo, sumigaw po ng praise the Lord. Isa pa po, praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin, tayo po ay magsitayo, at tayo po ay pumikit. Yes, Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa magandang panahon na pinagkalob niyo po sa amin at kalakasan at kagalakan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po inyong patawarin sa aming mga kasalanan. Dalangin po namin, Panginoon, na linisin niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, na maging karapat dapat po kami tumayo sa inyong harapan. And we pray, Lord, na kayo po ang manguna, Panginoon, ng maitaas, masamba at mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. At dalangin po namin na i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat po ng aawit, tutugtog, maging, Panginoon, ang magdadala ng iyong mensahe sa umagang ito. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang mga nanonood online, maging ang mga nandito po sa loob ng bahay-sambahan na patuloy na pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Amen! Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang umawi. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi. Sabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsasabing Diyos ay buhay. Minsan pa, halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Amen! Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ating ipalakpak ang ating mga kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa ating ipalakpak ang ating mga kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa tayo'y magsabi, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen! Ang Diyos ba natin ay buhay? Amen! Hallelujah! Sinasamba
Sinasamba. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal kita. Minamahal kita. Sinasamba. Sinasamba kita. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Sa aking buhay. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal. Minamahal, sinasamba kita. Samba. Minamahal, sinasamba kita. Puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniin ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaninig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pasinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Panginoon. Mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan.
luklukan ng iyong wagas na pasinta. Daluyan, walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Loobin mo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo na at tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos at tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor na si Pastor Archie Rezos. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Ay, isa pong malakas na palakpak po para sa ating Ama. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord, and we glorify you. Alam nyo, sadyang napakabilis lang talaga ng buhay ng isang tao, mga kapatid. Kami po'y nakikiramay dun po sa kasamahan natin na pastor po sa Marval, si Pastor Ruben Orogo ho. Nung nag-elect po ng mga tinatawag nating board members po, no? Ito pong si Pastor Ruben po yung naging mahigpit kong kalaban. Niloob ng Diyos na siya po yung makapasok. Siguro dami ko na akong trabaho, hindi ko na ako kailangan po na maging board member po. Pero nangyari po yun mga April, ano ho? Yung pala po, nakikiramay po kami kay Sister Fe at sa lahat po ng ilaw ng sanlibutan po, Christian Fellowship, sa kanilang senior pastor na tinawag na po ng ating Panginoong Diyos. Kaya palagi naming, hallelujah, ganun ang kabilis, ano, nung isang araw lang ho, kasama ho namin, malakas. Tapos sabi ko, ano hong nangyari? Pastor, bigla akong sumakit, parang may dumagan sa dibdib niya, tuloy-tuloy na. Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon, palagi po tayong maging handa, amen po ba? Palagi nating pag-aaralan yung kanyang salita. Wala po tayong hintong mananalangin po sa Diyos kasi hindi natin alam yung araw, yung pagkatok po sa atin ng Diyos. Ang sabi po sa Biblia, itinakda na po sa tao ng mamatay ng minsan po. Mamatay ng minsan at pagkatapos po haharap tayo sa paghuhukom. Kaya sa lahat po ng ating mga kapatid ho, nasa abroad, let us be reminded na ang buhay namin ay maikli lamang. Palagi nating ilalagay sa puso natin yon at ilagay natin sa puso upang tayo po ay magkaroon ng karunungan. Teach me to number the days of my life in this world so that we may have a heart of wisdom na every minute, every hour, every week, talagang isa puso na natin ho yung paglilingkod po kay Kristo. Wala na po yung panahon po na nagpapatumpik-tumpik ho, i-delay pa natin. Anyway, Pastor, bata pa naman ako, sa susunod na araw na lang, ang sabi ng Panginoon Diyos, ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Amen po ba? Ngayon po ang araw po ng kaligtasan. Kaya muli po tayong tuturuan ng ating Panginoon mula po sa Biblia. Minsan ho, no, napakahalagang Bible verse po yung ating pinag-aaralan sa unang Korinto 13. Kasi doon po umiinog yung kahulugan ng pag-ibig. Pag binasa nyo po yung 1 Corinthians chapter 13, matutumbok nyo po ang kahalagahan ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang lahat ng ginagawa ng isang Kristiyano ho,
ay dapat nakaangkla po sa salitang pag-ibig. Sabihin nga ho natin pag-ibig. Alam niyo ho, ang Diyos ay pag-ibig eh. Pero gaya po ng ating pinag-aaralan, naalala ko po ng ito po ang mga verse na nagpalaya po sa akin, kaya po nakakilala ko kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Naalala ko po ang sinasabi po ng Biblia, even if I can speak in the tongues of angels or of men, but I have not love, I am like a resounding cymbal or a clanging gong. Ibig sabihin, baliwala ka, Even if I have been given the talents to do prophecy, sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 2, yet I have not love, I am nothing. Even if I can say to this mountain, move, at yung bundok po na yun ay gumalaw, pero hindi naman ako umibig, ang lahat ng ginagawa ko ay baliwala po. Even if I offer everything that I own to the poor, ibigay mo na lahat ng dapat mong ibigay sa mahirap, and I even offer myself to be burned as a sacrifice, yet I have not love, ano po sabi ng Biblia? I am nothing. Pero we will look at a new dimension po. Titignan natin yung panibagong dimension ng pag-aaral po na ito, kasi hindi naman po sinabi ng Diyos na masama po magsalita ng wika. Hindi ho masama. Pero kung walang pag-ibig, para ramang ako na kumakalembang po, ang sabi ng Biblia, na gong at walang kabuluhan. Pero pwede ba nating i-combine po yon? Pwede, kapatid eh. Pag tinignan natin, pwede po ang paggawa at pag-ibig ay pagsamahin. Gaya ng preaching natin ngayong umaga na ito, Pwedeng pagsamahin yan, pwede. Kaya nga ho yung Biblia, pinapakita lamang po sa atin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 4, magawa mo ng lahat ng bagay na yon, pero wala po yung pag-ibig, baliwala. Pero pwede ba, Pastor, lahat ng sinasabi doon ay magawa natin ng may pag-ibig? Opo, so that we are going to represent mas naa-accept natin kasi po at mas nauunawaan pag binabasa sa Tagalog eh. Sabi po ng unang Korinto 13, 1, dito po hanggang sa 4. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at sa wika ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayanan na magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, ngunit meron man ako ng lahat ng kaalaman na ito at malaking pananampalataya na anupat nakapagpapalipat ako ng mga bundok. Praise God. Ngunit, kung wala naman akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang lahat ng aking mga katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ano po yung mga gawa na sinasabi rito? Unahin ko po na ipaliwanag, ang gawa po ay bunga ng pananampalataya. Walang pwedeng maligtas po sa gawa. Kasi hindi po tayo pwedeng maging perpekto sa gawa. Sino ho naniniwala dito ho, kahit segundo ho ngayon nagkakasala kayo, magsabi ng amen po. Lahat. Every second po, bawat buntong hininga natin, bawat tibok ng puso natin, at bawat pag-iisip natin, puro kasalanan po yan. Walang nagawang mabuti ang katawan natin na ito. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas eh. Pero we are going to look at this in a new avenue po. Titignan po natin sa panibago pong konteksto. Pwede pala nating i-combine po ito mga mabubuting paggawa na ito na may kalakip ng pag-ibig upang tayo po ay magtamasa ng mga gantimpala sa langit. Hindi po kaligtasan, upang magtamasa tayo ng gantimpala mula po sa sangkalangitan. Can we say amen? Yan po, dumadami tayo, doon na lang sa balcony yung iba. Sobrang dami na kasi eh. Ayan, thank you po. Ayan, so sobrang dami na Hindi natin mapaikot yung pero alam niyo dumadami talaga po. Ito yung mga nagnanasa ng on-site, yung online po. Nag-register yung online natin Lahat na nasa online lalo na yung mga kapatid natin sa Australia, nandyan po sa Amerika. Paki-like naman para makita rin kung gaano kadami yung nakikinig ngayon ng ating programa. So tignan nyo mga kapatid, unang-una sa lahat, pansinin nyo po,
pwede tayong magsalita ng wika na may pag-ibig eh. Ang sinasabi lang dito, makapagsalita man ako ng wika ng anghel, makapagsalita man ako ng wika ng mga tao, ngunit hindi naman ako umibig. Palitan natin, pwede hong nakapagsalita na nga ako ng wika ng tao, nakapagsalita na nga ako ng wika ng anghel, at may pag-ibig pa ako. Pwede hong ganun yung naging verse dito eh. Kaya lang, ina-address ng Bible. Ano po yung ina-address niya? Yung nagiging papanggap ng puso natin. Huwag kayo magagalit po sa akin. Yan po ang pinagagawa sa akin ng Diyos ngayon sa church na ito. Ano po ang i-address? Yung mga nagiging pagpapanggap ng puso natin. Minsan nagiging ipokrito tayo. Yun ang kasi ang ayaw ng Diyos eh. Halimbawa, mapagturo tayo. Pastor, itong kapitbahay ho namin, nakulong ito, magnanakaw ho ito eh. Hindi naman tayo nagbibigay ng sapat po sa Panginoong Diyos. Pareho lang ho yan, kapatid. So binubura ng Diyos yung konsepto natin ng magnanakaw. Maski tayo pwedeng magnakaw sa Diyos. Pastor, nakakahiya yung kapitbahay ho namin, mangangalo niya ho yan, may kabit yan. Tumingin lang tayo ng may kahalayan po. Anong pinagkaiba natin sa kabit? Ano pong pinagkaiba natin ho sa makikiapid po? Sa nangangalo niya po? Wala. Kaya dinudurog ng Diyos ang hypocrisy po sa buhay natin. Pastor, mamamatay tao yan. May record po yan sa NBI. Naku, wag niyo po yung papapasukin sa church. Ang dami pong pinatay niyan. 3 tao na ho pinatay niyan. Sino man magalit sa kanyang kapwa po, ang gagaling sa kanyang puso nakapatay na po siya, sabi ng Biblia. Naku, nagigets nyo po. Sana po yung mga nagpe-prayer meeting, huwag kayo magagalit sa akin kung minsan ho ay napagsasabihan ko po kayo. Pinapakita lang ng Lord doon na yung puso natin pwede pong maging genuine sa paanong paraan po. For example sa umaga, panggabing prayer meeting natin, we have all the time. Hindi ba natin nakikita yon? We have 24 hours. I-dedicate natin yung 8 hours natin sa panalangin na walang nakakakita. At doon na po mismo sa kalipunan po ng mga nananalangin po, magsabi lang ho kayo ng thank you Lord, maraming salamat po at ako po enough na po yun kapatid Kasi nalalaman ng Diyos na nananalangin ka. Minsan po kasi nire-reveal ni Lord, doon lang talaga tayo nananalangin sa everyday life natin po. 24 hours, wala naman tayong pakialam sa panalangin Nananalangin lang tayo pag nasa loob ng church. Nananalangin lang tayo pag naroon tayo sa prayer circle. Pero ang tiyak na katotohanan po, hindi talaga tayo nananalangin sa pang-araw-araw na buhay natin. O pag nakokorek po tayo ng Diyos sa ganoong paraan po mga kapatid, natutuwid po, naisa sa ayos po ang kanyang gawain. Dito po halimbawa, minsan di ba, nag-aral ako dito sa church. Pastor, naniniwala pa ho ba kayo sa speaking of tongues? Yung mga wika ng mga tao at yung wika ng mga anghel. Opo, hindi natin inaalis po yan. Sabi nga ng Biblia, ito babasahin ko po sa inyo, dito po sa 1 Corinto 13:1-3. Kailangan meron tayong pagsasalita ng wika na meron pong pag-ibig. Halimbawa nag-aral ako ng Espanyol. Tapos bigla akong kumanta dito, Tierra Dorada, Hija del Sol de Oriente. May kahulugan yun. Ibig sabihin nun, mga kapatid, inaawit ko po yung lupang hinirang. Pero kung minsan, mga kapatid, out of nowhere, bigla dun sa pagsasalita po, nakagulo ng mga kapatiran. Pastor, ano yung ginawa niya? Nagsisisigaw po habang nananalangin. Nagsalita po ng wika, wala naman pahayag kung ano ibig sabihin. Pero hindi ko po sinisansala lahat. May mga nare-recognize ko po, tinitignan ko po sa salitang Ebreo. May mga nagsasalita po rito, siguro na-memorize po nila, talaga naman sinasabi na in Hebrews, I praise the Lord, praise God. At wag natin yung sasansalain kapatid, tama yun Pero halimbawa nagsasalita kayo ng wika at gusto nyo po na sana po, makombine po yung pagsasalita ng wika na may pag-ibig. Alam nyo po kung saan nyo po maipapakita yung pag-ibig? Pag sinita kayo ng pastor, sinabi ng pastor sa inyo, kapatid, pwedeng tumahimik ka na lang kasi hindi namin nalalaman yung sinasabi mo. Halimbawa, tumayo yung kapatid, Pastor, ang sinasabi ko po, Koreano nagko-Koreano po ako, na praise the Lord po ang ibig sabihin po nun. Dahil minemorize ko po, pwede yun, walang problema po yun. Pero yung bigla ka na lang nagsalita ng wika, dito nyo ngayon mapapakita yung pag-ibig ninyo. Bakit? Next slide. Pagka sinabi ng pastor sa inyo, kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3, salit-salitan sila,
at kailangang may magpapahayag ng kanilang sinasabi o magpapaliwanag ng kanilang inihahayag. Halimbawa ho, may biglang nag-speaking of tongues. Lumapit po ako, kapatid, ano pong ibig sabihin ng sinasabi niyo po? Wala po, trip ko lang po, pastor. Pwede ho ba manahimik ko kayo? Pag yung kapatid na yon hindi na nagpakita at umalis na po sa church na ito, ibig sabihin nagsasalita siya ng wika po ng walang pag-ibig. Kasi magpapakorek yon, kapatid eh. Alam niyo po, huwag kayong magtatampo pag kinokorek po ng pastor. Sasabihin lang ng pastor yung biblikal. Ngunit kung wala namang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Alam mo, gusto niyo po talagang iiyak. Gusto niyo gumanon po. Do it with your own. Pumasok po kayo sa kwarto, mag-iiyak kayo ron. Pero sa loob po ng congregation, gawin niyo po yon. May magtataka, hindi ho ba? May magtatanong, pastor, ano pong ibig sabihin ng sinabi niya? At pag nasaktan po ng kalooban yon at umalis na at ayaw na, hindi na naganap yung sinasabi ng Biblia. Kahit makapagsalita man ako ng wika ng mga anghel o wika ng mga tao, ngunit hindi naman ako marunong umibig, I am like a resounding gong or a clanging cymbal. Ibig sabihin po, ang tunay ho na nagsasalita mula sa kanyang puso ng mga wika, meron po siyang teachable heart. Meron po siya na pusong handang sumunod. Isang puso po na handa pong magpadisiplina o puso po na handang makinig ng salita ng Diyos. Ito na nga ho, sinasabi na nga ho sa inyo eh. Unang Korinto 14:27 hanggang 28. Kung may magsasalita po ng iba't ibang mga wika, kinakailangang may paliwanag ang kanilang sinasabi. Hindi po ako against dyan. Pwede po ako magsalita ng wika kung marunong ako mag-Koreano talaga ho. O kaya ho, ang sapuray ho, yung mga natives natin doon, may ibang wika sila, di ho ba? O, pwede nilang ipahayag ho yung pag-ibig nila sa Diyos nang walang nakakaunawa. Pero pag may halimbawa ho, may Koreanong pumasok, nagsasalita ito talaga ng Korean ah. Hindi naman ho masama kung talagang nag-aaral po tayo. O kaya ho, nagpe-praise the Lord po tayo. Even nga po yung Arabo po, para po sa Diyos yun eh. Huwag nating mamasamain yung mga salita po ng Arabo no, na Allahu Alakbar. Ibig sabihin po nun, praise the Lord. Kaya lang ho, naging negative na sa atin pag may sumisigaw ng ganun. Kadalasan ho, iniisip natin may dalang bomba, may dala po ng pagpapasabog, hindi ho ba? Pangit na yung konsepto ngayon, kapatid. Let us be a teachable heart. Kapatid, ano ba yung sinasabi mo? Wala po, pastor eh. Gusto ko lang i-express yung emotion ko. Pwedeng sa bahay na lang gawin para hindi po maka-apekto sa ibang mga kapatiran kasi natatakot yung iba. Lalo na ho yung mga iba po na hindi sila exposed in the speaking of the tongue. Sabi ko nga ho sa inyo dati ho, may nag-tweet ho dito eh. Huwag kayong magagalit ha, itinuturo ko lang ho, baka nakikinig po sa atin. Lumapit ho si Pastor Noli, yung unang pastor po. Ano po yung ginagawa nyo, kapatid? Sabi po, nag-speaking in tongues po. Sabi ni Pastor Noli, tumahimik na lang kasi walang paliwanag yan eh. Magsimula nun, ayaw nang magsimba. Na-hurt eh, nasaktan eh. Ito po yung Bible verse na ginamit, kapatid. Pagka naman nung walang kahulugan, manahimik na lang ho tayo. The same pa rin po ba yung prayer? Pareho pa rin po. Kaya uulitin ko ho kahit makapagsalita ka man ng wika ng mga anghel o wika ng mga tao, ngunit hindi ka marunong umibig, baliwala lang ho lahat ng bagay na yan. Sayang lang yung prayer nyo po. Pero halimbawa ho, napagsabihan tayo sa prayer, na tama naman si pastor eh, kasi kailangan nasa kaayusan. Huwag natin kukunin yung lahat ng oras kasi we have all the time. Tapos tinanggap nyo po sa puso nyo yon, kinokorek lang naman ako ng Lord eh. Tsaka hihinaan ko, masakit talaga sa tenga. Tama naman, may katwiran naman. Kaya susunod ako. Kapatid, lalo kayong pagpapalain ng Diyos ng ganun eh. Huwag kayong magtatampo po sa pastor. Huwag nyo pong pagsasabihan yung pastor na tinitira ko palagi ng pastor. Mahal po kayo ng church na ito, kaya ang church na ito hindi mananatili na walang gagawin. Pag napapariwara ang kapatid, magsasalita po ang mga kinauukulan para maitama po tayo ng dadaanang landasin natin. Can we say amen? Kaya pwede tayong magsalita ng wika, welcome po kayo. Basta sasabihin nyo po, may paliwanag, kapatid, may paliwanag. Minsan kasi nakakapasok yung bad spirit po dyan. Lalo na nakakaranas na po ako, ilang beses na po ako nakapag-exorcise, kapatid. Ibig sabihin po yung pinapasukan ng masamang espiritu. Pero hindi lahat po kasi pinapasukan ng masamang espiritu eh.
Minsan may pinuntahan ho kami dyan sa Balantiho. Alam po ng ibang mga kapatiran po, nagwawawala. Talaga hong halos suntukin po ako eh. Nung tinignan ko yung medical record po, nag-breakdown pala ho. Hindi ho yun demonic possession ho. Ay, makakakita naman ho kayo ng ibang supernatural po. Talaga na-witnessan din naman po namin po yan. Minsan ho, nagka-cast out kami, humangin ng malakas po. Pagkatapos yung kapatid po na in-exorcise, biglang bumulwak yung dugo. Isang tasa, kapatid. Napakabata pa ho nung kapatid na yun eh. Wala namang high blood yun. At saka, first time ako nakakita ho, ako yung nagdudugo din yung ilong ko nung bata po ako. Pero pag ginanyan ko ho, halos siguro kalahati ng panyo. Pero hindi po isang tasang dugo. Ano po ibig sabihin nun? Talagang totoo po masamang espiritu. Minsan sa pag-speaking of tongues natin po baka yung sinasabi natin, pinupuri na pala natin yung diablo. Kasi walang nakakapag-interpret O kaya yung sinasabi po natin pala po, hindi po na nananais ng Diyos kasi nagiging self-seeking po, nagiging self-centered po, at napupunta sa atin ang atensyon. Kanino ba dapat ang atensyon sa church? Kay Lord Jesus Christ lang ho, hindi sa atin. Amen po ba yun? Ayun, sana maging maliwanag po Pwede kayo mag-speaking in tongues, basta maipapaliwanag po. Pero yung speaking in tongues po, gusto nyo lang maging sentro ng sambahan dito sa church po, mapagsasabihan po kayo. Bakit kayo pinagsabihan? Kasi iniibig kayo ng church. Pag nagtampo ho kayo nawawala ng pag-ibig niyan kapatid. You do not have a teachable heart. Kasi may maliwanag po na sinasabi ang Biblia tungkol dito. Ikalawa, hindi lang sa pagsasalita ng wika. Sabi po rito, sa pagsasalita ng mensahe ng Diyos. Nako, ito naman po sa ating mga preacher, sa atin po na mga nag-share ng gospel. Ano po ang sabi po ng unang Korinto 13:2? Ito po. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman, ngunit wala naman akong pag-ibig, ako ay baliwala. Ang dami pong preachers ngayon, mga kapatid, ang galing sa Biblia. Actually, isi-share ko ho sa inyo, nanggaling po ako sa dating pananampalataya, maraming mga bago ho rito Ang pananampalataya ho na yon, itanong mo sa kanya, Biblia ang sasagot. Siguro alam nyo na. At siya po'y nasa langit na ngayon. Tumalangit nawa po, hopefully, inihiling ko sa Panginoong Diyos. Pero nung panahon na siya po'y namatay, nalungkot din ako Bakit ho? Ilang taon ba naman akong nagmanggagawa din po doon? Doon. Ang dating doon. Parang alam nyo na, Ang tagal ko naging manggagawa doon sa sinamahan ko po na yon. Pero nung nabasa ko po itong preaching na ito, kahit sabi dito kung ako man ay may kakayang magsalita ng mensahe sa Diyos. Kaya ako na-attract doon, ang galing magsalita talaga Tsaka wala akong tinanong ako na hindi nasasagot. At umunawa sa lahat ng hiwaga, malaman niya yung hiwaga sa Biblia. At ang sabi po rito, kung nasa akin ang lahat ng kaalaman, tanungin mo siya, Biblia sasagot. Pero nang binabasa ko po yung Bible, mga kapatid tignan nyo ho yung katuloy nito. Ito pong unang Korinto, dito po sa 13, patuloy po sa 4. Ano pong sabi rito? Ang pag-ibig ay matyaga at maganda ang kanyang kalooban. Hindi siya mainggitin, hindi siya mayabang, ni hindi siya mataas. Kaya po sa church po, pag natataas na po yung pastor po, maganda ho, i-rebuke nyo rin. Pastor, masama na ho yata ho na kayo na yung sentro po ng church. I-rebuke nyo po. Dumating yung pagkakataon, doon ako nagkaroon ng question mark Kasi yung punong leader namin dati, the only sensible preacher in the world. Ibig sabihin, wala nang iba. Wala nang maliligtas. Sabi ko, parang pagmamataas na huyata ito Parang wala na sa definition ng pag-ibig po. At hindi ito makasarili at hindi ito magagalitin. Sabi nyo nga magagalitin. Minsan magaling ka sa Biblia, pero natamaan yung talagang nagpupupuyo. So, sabi ko nga doon ako natutong magsalita po ng mga hindi karapat-dapat na pananalita po.
Nagsisimula sa letter T, nagsisimula sa letter I, nagsisimula sa letter G, kasi lahat ng sinasabi namin, expletives po, masasakit na pananalita. Eto na. So God is revealing, wala sa kakayahang magsalita ng mensahe ng Diyos. Wala sa kakayanang umunawa sa lahat ng hiwaga. Wala sa lahat ng kaalaman na pwede niyang taglayin. Ngunit nasa sa pag-ibig po. Paano ho, pastor? Kung halimbawa ho, may kakayanan ng magsalita. Tapos po, meron na po siyang pangunawa sa mga hiwaga ng Biblia. At may lahat ng kaalaman. At may pag-ibig pa. Pwede ho ba yun? Di natumbok nyo po kung ano ho yung ginawa nila Apostol Pablo, kung ano po yung ginawa po nila Pedro, yung lahat ng ginawa po nila Juan Bautista. Bakit ho? Mapagpakumbaba po ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Hindi po yung natutunan natin yung Biblia, ikaw na lang yung source ng karunungan. Nung natutunan natin yung Biblia po, yung church nyo na lang ang may kaligtasan. O sasabihin ko yung totoo sa inyo ha. Paglabas po ng church na sinamahan namin na yun, wala nang kaligtasan Hindi ho ba kulto yung ganun ho? Exclusive lang kayo? At hindi lang yun ang nagmamapuri ho. Marami pa po. Minsan nga nakakalungkot ho. Ito pala tandaan mga kapatid Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa iglesia na may pangalan ni Kristo. Halimbawa, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Iglesia ni Kristo. Church of the Latter-day Saints. Sorry ho, baka magalit ho kayo mga nakikinig po. Tignan ninyo yung aral kapatid. Tignan ninyo yung pinuno. Naalala ko doon sa amin po dati brother, pwede na ho ba ako mag-asawa? Hindi po pwede dahil naglilingkod ka sa Diyos Sino na nag-decide ho? Si brother na. Hindi na ho yung gustong magpakasal. Hindi na ho sila, maski yung gusto nilang kainin, bawal. Minsan mag-aral po tayo. Lahat ng pagkain ho, nilinis ng Diyos. Pero alam niyo ho ba, nandun ako sa aral dati, nakatanikala ako, pag kumain ako ng balot, mapupunta ako ng impyerno. Masarap po ba balot? Biruin nyo yun, 8 taon ako hindi kumain ng balot. Naaamoy ko yung dinuguan ng nanay ko, bawal kasi maiimpyerno ako. Kasi bawal nga dinuguan, bawal ang dugo. At lalo't bawal manood ng sine. Alam nyo yung mga kasamahan kong babae ho doon, magsimula po nung naanib po, hanggang dito yung buhok, kumaba yung buhok, hanggang dito na. Umabot na ho, tapos tinatali ho yun Bakit ho? Bawal magpagupit. Ang lupit naman nun, ano ho? Kung pinatpad ko dito yun, umalis na kayo dito sa Peace of Harvest. Magmumukha kayong lahat mukhang aswang. Baka magalit sa akin yung mga dating kapatid. Mga kapatid, mahal na mahal ko kayo dyan, Kaya ako pinipreach ito para lumiwanag yung ating puso. Even if I have a gift of prophecy and I can fathom all the mysteries and all the knowledge in this world, yet I have not love, I am nothing. Kahit na ang galing ng leader po. Minsan nanood ako, wala nang debate. Bakit ho? Hindi magaling yung sumunod na leader sa debate Wala na. Nung pinakinggan ko yung aral, tapos na ang panahon ng debate, wala na makikipag-debate. Di ibig sabihin po, nakasalalay sa isang pinuno ho, nakasalalay sa isang pastor, yung dadaanan ng church. Hindi, mawala man yung pastor, tuloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya makapagsalita man kayo sa wika, kapatid, okay lang yun, basta may interpretation. At ang puso nyo po ay teachable heart. Kahit na po kayo po may kapangyarihan po o meron po kayong kakayanan magpahayag ng salita ng Diyos, basta may pag-ibig. Hindi po magagalitin, hindi po mapagmataas, hindi po mapagmapuri, si Kristo ang tinuturo. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Ikatlo ho, sabi po dito sa unang Korinto, ayan, yung mga nagsasalita ho, sabi po dito, ng mensahe, kailangan ang preaching nila, sabi po dito, nagpapatibay ng pananampalataya, nagpapalakas ng kanilang kalooban, at nagbibigay po ng kaaliwan. Ito po yung tinatawag nating SEC in English. Ito po ay nagbibigay ng strength, encouragement, and comfort. Ulitin natin, strength, encouragement, and comfort. Sana wag magalit yung mga dati kong kapatid doon hindi ako nakaranas po ng masyadong kapayapaan po doon dahil hampasan ng Naalala ko dati sa Guagua, sinama po kami, debate. Talagang
Nung natatalo na yung kabila, magaling talaga yung pinuno namin, bilib na bilib ako magaling siya talaga. Nung natatalo na yung kabila, lumipad na yung mga silya, mga bato. Buti na lang nakapunta ako dun sa ilalim. At saka pag nagpapacheck po ako ng blood pressure, palagi pong 160 over 110. Kasi nandun yung galit palagi Nandun yung galit po Debate talaga Ang sabi po ng ikalawang Timoteo, huwag kayong makipag-ugnayan sa anumang pakikipagdebate sapagkat ang pakikipagdebate po ay gumagawa ng sanhi ng pag-aawayan. Wala po ako nakitang debate sa Biblia po na nauuwi po sa kamayan. Kaya kung titignan natin ito, ano po yung tunay na preaching? It strengthens the brethren. Yung pong lalakas sila, hindi po sila magagalit sa kapwa nila. It encourages them. Halimbawa may isang kapatiran dito, lumipat ng ibang pananampalataya, hindi ka namin sisisihin, desisyon nyo po yun Pero sasabihin namin yung totoo, mapapahamak ka. Minsan naka-witness po ako ng ganun. Yun pong isa pong tagabasa, lumipat na at umalis na Kinuha yung asawa, sinabihan ng kung ano-anong masasama po yung lalaki. Kaya ang ginawa ng lalaki humiwalay na lang at nag-asawa ng iba. Dapat ang role po ng church, pagkasunduin po kahit for example po, lumipat yung asawa ninyo sa ibang pananampalataya, pero sabi ng Biblia, hayaan nyo po sila, Diyos magbubukas ng kalooban nila, kung talagang tinawag sila. Pero wag nyo pong gagamitin yung miyembrong naiwan sa inyo para kalabanin po yung lumabas. Ang nangyari po, nag-aaway. Strengthening, encouraging, and giving comfort. Nakaka-comfort po ba yun? Nagpapaalam na po ako na, kapatid, gusto ko na pong lumipat sa ibang pananampalataya kasi nakilala ko na si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Pag lumabas ka kapatid, maiimpyerno ka. Hindi ako nakatulog ng ilang buwan po nun Kasi ganun yung kulto po Pag nahawakan ka ng kulto po, gabi-gabi mananaginip ka na mapupunta ka sa impyerno. Pero ang sarap po kapatid, nung una po akong nakawala, nung nakaalis po ako, una kong kinain, balot Sarap pala ng balot for 8 years Sabi ko, Panginoon, ito lang pala, nandito lang pala kaligtasan ko. Pagka kinain ko impyerno na ako. No way. Biyaya ito nang gagaling sa Diyos. Pinagpanalangin ko yung balot. Nilagyan ko po ng kaunting asin. At saka po yung suka na meron pong kaunting sili. At nagmukbang po ako. Bawal manood ng sine. Lion King naman yung pinanood ko. May impyerno ko, Lion King. Kapatid, sabing ganun. Wag na wag kang kakain ng dinuguan. Alam naman ng church nanay ko, pinakamasarap po magluto ng dinuguan Ngayon, ang paalaala ko lang wag niyong kakainin yung isang talyasing dinuguan. Pwede na siguro yung 1/4 tinikman, 1/4 po, pwede yun. Pero pastor, sinabi niyo kumain ng dinuguan, kaya isang talyasi atake sa puso aabutin ninyo. Meron din turo dyan, wag naman natin kakainin lahat. Kaya kapatid, do not be impressed with the preacher po. Be impressed with the Word of God. Naku, ang galing yan. Pag namatay yun kapatid, lahat ng pananampalataya nila, maililibing kasama ng preacher po. Lalo naman kapatid, yung dati na rin nating pananampalataya. Hindi man lamang tayo nagbasa ng Biblia na paniwala tayo na pwede nating panalanginan yung nangamatay, pwede mahango po mula sa purgatorio po yung naroroon, wala namang purgatorio sa Biblia. Kaya kapatid, yung pagpapahayag ng mensahe ng Diyos, meron po yung pag-ibig. It seeks for the security, strengthening, encouragement, and comfort of the individual. Pag hindi po ganun ang nararamdaman nyo, umalis po kayo dun po sa pananampalataya na yan, hindi po totoo. Ika-4, kapatid, ano pa ang sabi? Ito, yung pananampalataya na may pag-ibig. Ano po ibig sabihin nito? At lahat ng pananampalataya, nakapagpapalipat ako ng mga bundok. Sino po rito yung pagnanalangin po, talagang naniniwala siyang gagaling siya, magsabi ng amen. Di matatag ang pananampalataya ninyo. Pero pag dumating yung anak ninyo at nakita nyo gumawa ng kasalanan, kung pingutin naman ninyo, walang hiya ka talaga. Pero tayo, yung faith natin, ang lakas-lakas kung minsan po, Pero tignan yung mabuti kapatid, yung sinasabi ng Biblia. Si Kristo mismo nagpahayag Kahit yung pananampalataya na yan, ay kasing liit lang ng mustasa, pwede nyong sabihin sa bundok, gumalaw ka, at ang bundok ko'y gagalaw. Can we say amen?
Next slide. Sabi ni Kristo yun eh. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito ay lilipat. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Oh, hallelujah. Meron kang maliit na pananampalataya, nilakipan mo pa ng pag-ibig. Yung aral kasi kahit meron akong pananampalataya at masabi ko sa bundok na itong gumalaw, pero wala naman akong pag-ibig. Naku, kapatid, yung kapangyarihan ng pananampalataya, kasama po yung pag-ibig, kasama po yung pag-asa. Ayan po yung sinasabi ng unang Korinto 13:13 pinakadakila dyan yung pag-ibig. Ikaw na po yung fully developed, fully matured Christian na po. Kaya maliit man yung pananampalataya natin, Lord, gagaling po ako. Pero may pag-ibig pa rin po ako sa sarili ko po. Gagaling po ako, pero naniniwala po ako, niresetahan ako ni doktora eh. Ano yung nireseta ni doktora? Binigyan po ako ng antibiotics, iinumin ko pa rin ito. That is out of love pa rin, kapatid eh. Yun po nagsasabi na may pananampalataya ko, hindi ko kailangan ng doktor. Basahin nyo Biblia, si Lucas po, doktor. Kaya nga may St. Luke's eh. Si Lucas po, doktor, hindi bawal ang gamot. Kaya mga kapatid, wag matigas ang ulo. Yung pananampalataya, lalakipan din natin ng gawa. Hindi po yung Lord, i-heal nyo po ako. Tapos sabi ko nga po, di ba, binasa ko na po doon po sa aklat po ng Kawikaan 24 ho eh. Kung kumain naman kayo ng pulot-pukyutan ho, talagang isang tabo ho, kahit na may diamicron ho ba yun, may iniinom kayo ng mga ganyan ho. Talagang magkakadiabetes ka, kapatid, kasi walang kalakip yung pananampalataya na gawa. Kaya ho yung gawa na yan, pag-ibig din ho yan. O, kaya ho, pagka nakita ho natin, maliit lang yung faith ko, Lord, kasing laki lang ng mustasa ho, pero pwedeng lumaki ng lumaki. At kasama po nito, sisipagan ko pa, mag-a-apply ako. Baka huwan tamad tayo, Lord, pagyamanin niyo po ako, tulog naman tayo buong maghapon. O kaya, Lord, bigyan niyo po ako ng mapapangasawa ko po, na talaga pong idadako niyo po sa akin. Ang gusto mo naman ho, lalaki din, kapwa lalaki. That is not the will of God. Huwag kayong magagalit sa pastor. Mahal na mahal kayo ng pastor. Makikita nyo pagdating ng araw, lahat ng sinasabi ko po, talagang totoo po, kapatid. May tunay po na Diyos. Kaya po yung maliit na pananampalataya, samahan po natin ng pag-ibig. Amen po ba yun? Huli sa lahat, sabi ng Panginoong Diyos, yung pagbibigay at pag-ibig. Napakasarap pong magbigay, kapatid. Pero ano pong sabi ng Biblia? Kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, oh, hallelujah. At ialay ang aking katawan upang sunugin. Meron ho kasi self-centered lang eh. Nagbigay lang for camera purposes ho dahil politiko. Pero may mayaman ho lumapit kay Jesus. Ito, baka ganun po kayo. Sabi nung mayaman po kay Jesus, Panginoon, lahat ho ng kautusan ninyo'y ginawa ko na. Ano-ano yung mga kautusan na yon? Sabi ni Kristo. Huwag kang papatay, hindi ako pumapatay. Huwag kang mangangalo niya, hindi ako nangangalo niya. Huwag kang sasaksiho ng hindi katotohanan, ginagawa ko pa ho yun. Nakita ni Lord yung heart niya. Isa na lang, kapatid, ang hindi mo pa ginagawa. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Sumunod ba yung mayaman? Hindi. Bakit? Diyos niya po yung kayamanan. Kaya sabi ni Kristo rito, mga kapatid, next slide. Ito po sa Mateo 17:20. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi ni Jesus sa mayaman, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nung narinig nung nang mayaman yung salitang sumunod, tumalikod po siya at umalis na po sa harapan ni Kristo. Doon po nangyari na sinabi ni Kristo, mas madali pa po sa kamelyo ang pumasok po doon po sa butas ng krayom kaysa sa isa pong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ano po yung baggage nyo? Pastor, ako naman ho ay tumutugtog dito. Ako naman ho kasama sa prayer meeting ho. Talaga hong kabahagi ako ng multimedia team. Pero hindi mo nyo po pwedeng alisin yung pornografiya ho kasi enjoyment ng puso ko yun eh. Doon ka susubukin ni Kristo sasabihin sa'yo ni Kristo, pakawalan mo yan anak, sumunod ka sa akin at gagantimpalaan kita. Marami pong tatalikod na kabataan doon, maniwala po kayo. Bakit ho?
tanikalaho ng pornografiya eh. Lalo na internet ho ngayon, bukas na bukas sa ganyan. Pag sinabi po sa inyo ng Panginoong Diyos, anak, hiwalayan mo na yung kabit mo kasi hindi nakakalugod sa akin. At sumunod ka sa akin. Kakamot ho yun. Di bali na, Lord, nag-e-enjoy ako kasama kabit ko eh. Kaysa naman yung pangit ko ng asawa. Hindi ako susunod sa inyo, Lord. At yun po ay lalayo. Maniwala kayo, kapatid. Minsan susubukin ho kayo ng Panginoon Diyos sa inyo pong katulad ho nito, sa kayamanan po ninyo. Hindi mo naman madadala sa hukayan, kapatid. Tulungan mo ang gawain ng Diyos. Hindi bali na lang, Lord. Kulang pa nga sa akin ito eh. Di ba ho, sabi ho ni Rockefeller po, isa sa pinakamayamang tao, kailan ka ba titigil sa pagpapayaman sa sarili mo? Alam niyo po, sabi ni Rockefeller, konti na lang. Yung konti ng konti ng konti ng konti na lang ho, umabot ho hanggang kanyang kamatayan. Siya po, isa sa pinakamayamang tao po noong 1970s, 1980s po. Saan po napunta ang lahat ng kanyang kayamanan? Baliwala po. For what will profit a man if he gains the whole world? Yet in gaining the whole world, he loses his own soul. Alam niyo po, kung titignan niyo lang yung pong kapangyarihan po ng reyna ng Britanya po, alam niyo ba kanya ho yung Australia? Kanya po yung Canada? Kanya po yung China nung araw? Kanya po yung India? Kanya po yung Malaysia? Halos buong mundo po kanya. Pero alam niyo mga kapatid, isa lang ho yung katotohanan eh. May isang hari lang talaga na pag sinabi po ng hari po, time is up, gagraduate ka na anak, kahit reyna ka pa ng Britanya kapatid, mamamatay at mamamatay ka sapagkat ang buhay na walang hanggan ay nanggagaling kay Kristo. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po bilang pangwakas, minsan may mga umiibig po kapatid, ang pag-ibig po dahil po nanggagaling lang sa nguso eh. O Edget, mahal kita. O kaya Brother Francis, mahal kita. Pero dapat ho nakikita po yan eh. Bilang pangwakas, ang sabi po ng Biblia, dito sa unang 1:3-18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Kung hindi, patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Gawa at pag-ibig equals reward po o pagtatagumpay po sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo at atin pong muling palakpakan ang Diyos ng mga Diyos at ang Panginoon ng Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Panginoong Ama, maraming salamat po sa mga salita na ito. Nang iisa lamang po pala ang pinakamahalagang doktrina sa Biblia po. Even the heart and soul of the Bible in John 3:16 exemplified love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that he whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Gaya din po ng mahalagang aral po sa unang Korinto 13:1-3, Panginoong Ama, even if I can speak in the tongues of angel and the tongues of men, yet I have not love, I am like a clanging cymbal and a resounding gong. Even if I have the gift of prophecy and I can fathom all the mysteries and all the knowledge of this world, yet I have not love, I am nothing. If I can say to this mountain, move, and the mountain moveth, ang sabi ng Biblia, or I offer myself to be burned and everything that I own, yet I do not love, I am nothing. Panginoon, baliwala po ang mga pag-aaral namin sa Biblia na ito, ang lahat po, Panginoong Diyos, ng amin pong mga pananalangin, ang lahat ng pag-aayun at pag-aawitan namin, kung ito po hindi po nabubuklod sa espiritu po ng pag-ibig. Mahirap po itong gawin, Panginoong Ama, sapagkat ang pag-ibig po ay mapagparaya. Love is patient, love is kind, it does not envy, it is not proud, it is not easily angered, it does not keep records of wrong. Mahirap po ito, Panginoong Ama, sa ganang amin po, dahil ito po ay walang taong makakagawa, maliban na lamang pong tanggapin namin si Jesus na pinanggagalingan po ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pinatawad niya ang kanyang mga kaaway, ipinanalangin niya ang kanyang mga nag-alimura sa kanya, at patuloy binigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng nanampalataya sa kanya, hinugasan ng kanilang mga kasalanan, at ginawang tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Napakadakilang pag-ibig. Wala nang hihigit pa na ibigay po ng isang kaibigan po ang buhay niya para sa kanyang kapwa, Panginoong Ama. Iyon po ang ginawa ni Jesus sa amin. Kaya nga po nabuo ang Biblia at ang mensahe ng pag-ibig na ito ay patuloy po namin, Panginoong Ama,
ay pinapahayag upang marami pong tao po ang maligtas at matutunan nila na tanging pag-ibig lamang po ang maiiwan sa lahat ng aming gagawin sa mundo na ito. Sana po, Panginoong Ama, patuloy po na tumanim po sa puso ng lahat ng mga nakinig po ng mga salita ninyo ang aral na ito sa paggawa po at sa pag-ibig. Pagpalain nyo nawa ang lahat ng mga audience po namin at gayon din naman po ang mga on-site listeners po at mga kapatiran na taglayin nila ang pagpapala, pag-ibig at ang kagalakan ng paglilingkod kay Kristo ngayon at magpakailan pa man. Kaya muli maraming salamat, Ama. Ang umagang ito po ay pinagkakaloob namin sa inyo. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Sige po. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Sa mga nanonood po sa kanya-kanyang mga bahay, naka-flash po sa screen ng ating GCash account. So, sige po, manalangin po tayo. Hawakan po natin ating kaloob. Yes, Lord, maraming salamat po sa mga kaloob na hawak po ng bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na magamit po ito sa inyong gawain, Panginoon, sa bahay-sambahan, sa pagpapalago, Panginoon, ng iyong bahay-sambahan. And we pray, Lord, na bless niyo po ang mga trabaho, mga negosyo po ng bawat isa, na patuloy, Panginoon, ang pagpapala sa kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. May dala sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod. Ako'y tapat, Ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Sa iyo, Jesus, purihin ka. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah, itaas ang ngalan niya. Hallelujah, sambahin ka, O Panginoon. Mahal kita. Ayan. Tayo po ay dadako na sa pagbati sa mga birthday celebrants. Ayan. September 16, si Brother Sadiel Lozano. Ayan. Happy birthday. September 17, Brother Jonathan Villosilo and Brother Mervin Reynoso. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. Okay, wala po tayong wedding anniversary. So, meron pa po bang nagdaraos ng kanilang birthdays itong darating na linggo na ito? So, wala na po, 3 lang. Sige po, panalangin po natin ang ating mga birthday celebrants.
Si Brother Nico San pala, birthday daw po. Ayan. Hindi lang natin alam kung anong exact date. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa nagdaang taon, Panginoon, sa buhay po ng ating mga kapatiran na nag-celebrate po ng kanilang birthday. Maraming salamat po sa pagpapala at gabay sa kanilang buhay. And we pray, Lord, na sa darating na bagong taon sa kanilang buhay ay patuloy ang pagpapala at i-adya niyo po sila sa anumang karamdaman o sakit, Panginoon. And we pray, Lord, na patuloy na i-bless niyo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo at ang kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, tayo po ay dadako sa ating announcement, ang Bible study. Every Wednesday po, 7 o'clock in the evening. Iyan po ay mapapanood sa Facebook page ng Feast of Harvest Christian Ministry. At prayer meeting every 5 a.m. Ayan, sa mga maaga pong gumising, pwede po kayong mag-join po dyan. At kung tanghali naman kayong gumising, meron pong alas 8 ng gabi. Via Facebook Messenger po, ayan, kukonect lang ho kayo sa group chat po ng mga prayer warriors. Kung wala na po, tawagan na po natin ang ating mahal na pastor para po sa closing prayer and benediction. Purihin po ang Panginoon, tayo po lahat ay tumayo at patuloy na lumakad po tayo sa pag-ibig ng ating Ama. Muli po, Panginoong Diyos, nagpapasalamat ang amin pong mga puso sapagkat binubusog niyo po kami ng mga aral po na talaga makapagbabago po ng aming buhay. Salamat po sa aral tungkol sa pag-ibig, Panginoong Ama. Nawa po ang mga aral na maging mapagpatawad ang puso namin. Kami po'y maging mapagparaya. Na kami po, Panginoong Diyos, manalangin po sa mga tao po na galit sa amin o maalimura. Ang siya po, Panginoong Diyos, na maging pangunahin po ng mga aral na amin pong ikukultivate po at ilalagay sa aming puso. At kung meron man po, Panginoong Diyos, na naging kaaway kami at sila man po'y namatay, alisin niyo po gaya ng aral niyo sa Kawikaan 24, Panginoong Ama, ang lahat po ng mga masasamang kalooban na kami po ay magsaya o mag-rejoice po sa kamatayan ng mga kaaway namin. Alisin niyo po sa puso namin yon, Panginoong Ama, upang kami po ay maging katulad ng Diyos at katulad ni Kristo Jesus na mapagparaya at mapagpatawad din po. Sabi niyo po sa inyong salita, Panginoon, siya na nagpapatawad ng kanyang kaaway ay patuloy niyong pinapatawad at siya na hindi pa man po nakapagpapatawad ay walang hanggang kapatawaran din ang inyo pong ipagkakaloob. Kaya Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay na ito ay aming hinihiling po. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatiran, ang iba po'y kakain sa labas, mamamasyal kasama ng kanilang mga anak, ang iba naman po'y uuwi na ng kanilang tahanan. Kung paanong iningatan niyo po ang bawat lakad nila papunta po sa church na ito, nawa po Panginoong Diyos, makauwi po sila nang wala pong anumang kapahamakan o anuman pong aksidente, Panginoong Ama. At sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, dakila't mapagpalang Ama, ibuhos mo ngayon ang banal na dugo ni Kristo sa amin pong buong katawan, mga sasakyan, at ang lahat ng aming tahanan ngayon, Panginoong Ama. Patuloy na hinihiling ko po na ang amin pong pinagmamalaki ngayon na tema nilagay namin sa harapan ng church na ito, Panginoong Ama. Ang pagbalik kay Yahweh 2022, maranasan po ng bawat isa at ang lahat ng binitawan po ng mga kapangyarihan ni Moses sa Israelita, Panginoong Ama, in the book of Numbers chapter 6 verse 24 to 27 ay mangyari din naman po para sa Feast of Harvest Christian Ministry. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Panginoon, na mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, halina't sama-sama tayong umawit para sa ating Panginoon. Sama-sama. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama.
awitan natin siya. Ipalapak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ating ipalakpak ang ating mga kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan pa, ipalakpak ang ating mga kamay, ipalakpak ang itaas, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Minsan ba, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen! Jesus is alive. Hallelujah! Pagpalain po tayong lahat at tayo po'y magkita-kita next week. See you on Sunday! Hallelujah! Dakila siya